Chapter 1411. Ang hakbang na ito ay kukuha ng sahod mula sa ilalim ng palayok, lalo na gustong gawin ito ni Elliot. Ipinaliwanag sa kanya ni Ben Schaffer ang buong pagmamalaki. Bagaman malaki ang paunang puhunan, ngunit pagkatapos mapatay ang kalaban, nasa ating mga kamay ang karapatang magsalita. Maaari ba tayong maghukay upang ilipat ang iba? Si Wanda ay tiyak na nagbigay ng maraming benepisyo sa iba at marahil ay nangako pa ng pagbabahagi, sabi ni Avery. Sabi ni Ben Schaffer kung ano ang maibibigay ni Wanda. Maibibigay natin. At marami pa tayong maibibigay. Kung ikaw iyon, pipiliin mo bang sumali sa Sterling Group o sa Wonder Technologies? Ang dalawang kumpanyang ito ay hindi sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude sa lahat. Ito ay ganap na walang kapantay. Kung gayon, ikaw ba ang maghuhukay o ako? Tanong ni Avery. Sabi ni Ben Schaffer, sabay na tayo. Mas madali kong maghukay si Elliot. It's just that I asked kung kailan makakabalik si Elliot kay Ariadne, and he said he can't come back for the time being. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Avery. Makakabalik lang siya kay Ariadne kapag namatay na si Kyrie. Ngayon nasa intensive care unit si Kyrie, baka mabitin siya minsan. Napabuntong hininga si Ben Schaffer, hindi ito sinabi sa akin ni Mr. Foster. Tinawagan niya ako at sinabi lang niya sa akin ang tungkol sa kumpanya mo. Para akong nakasangla, hindi niya ako kinukuha bilang kapatid. Hindi. Paliwanag ni Avery para kay Elliot, ayaw lang niyang mag-alala ka. Kung sakaling tumakbo ka para hanapin siya, lalo lang siyang mahihirapan. Ang ibang legal na probisyon ng Yon Rovel ay iba sa atin. Maliban sa ilang malalaking pamilya ng kapangyarihan at ang buhay ng mga ordinaryong tao ay parang dayami. Sabi ni Ben Schaffer, alam ko, hindi ako pupunta sa kanya. Pinamamahalaan ko ang kumpanya para sa kanya, na siyang pinakamalaking tulong sa kanya. Pero gusto ko ring malaman ang sitwasyon niya. Mahina kong sabi ni Avery, I can tell you about him. Ang pangalan ng kanyang kasalukuyang asawa ay Rebecca. Ang nag-iisang anak na babae ni Kyrie. Mahal na mahal siya ni Rebecca at plano nilang magkaanak sa pamamagitan ng test tube. Siyempre, hindi pwedeng kay Elliot ang baby. Ito ay para lang matupad ang hiling ni Kyrie. Dahil ang batang ito ay isisilang na may apelyidong Joban, at mananatili sa Yon Rovel in the future para manahin ang negosyo ng pamilya ni Kyrie. Gustong umanap ni Elliot ng pagkakataon para patayin si Kyrie. Tumango si Ben Schaffer, salamat sa pagsasabi nito sa akin. Kung sinabi niya sa akin iyon, hindi ako matatakot. Pero gaano ba kadaling patayin si Kyrie? Mayroong ilang mga pinagkakatiwalaan. Sabi ni Avery, well, pero may mga katulong din si Elliot. Ang iba pang mga kapatid ay nasa panig ni Elliot. Bigyan mo pa ng kaunting oras si Elliot at tiyak na makakabalik siya kay Ariadne. Tumango si Ben Schaffer at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, huwag mong ibunyag ang ating pakikipagtulungan sa ngayon. Isa sa publiko namin. Ito kapag nakita namin ang pangunahing koponan ni Wanda. Mas magiging kapana-panabik na mahuli si Wanda ng biglaan. Dinalhan ni Mike ng isang basong tubig si Ben at sinabing, sure enough, you are really bad. Kinuha ni Ben Schaffer ang baso ng tubig, ininom ang lahat sa isang lagok at inilapag ang walang laman na baso ng tubig at pagkatapos ay sinabing, may karapatan akong isipin na pinupuri mo ako. Ngayong
Naayos na, hahanapin ko muna kayo kapag nakipag-ugnayan na ako sa team ni Wanda. Sige. Ipinadala ni Avery si Ben Schaffer sa pintuan ng opisina pagkatapos ay naglakad pabalik at isinara ang pinto ng opisina. Umupo si Mike sa upuan na inuupuan ngayon ni Ben Schaffer habang tinitingnan siya ng buong oras si Elliot pa rin. Bagamat hindi siya ang boss ng Sterling Group. Ngayon, kinikilala pa rin siya ng mga tao ng Sterling Group. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pumunta si Avery sa office chair at umupo. Ang Sterling Group ay itinatag ni Elliot at tiyak na kinikilala siya ni Ben Schaffer. Sa hinaharap, ang iyong kumpanya ay hindi ganap na sa iyo. Maaari nilang itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng kaunting mga trick. Ipinaalala ni Mike, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Malinaw na ba para sa akin at sa kanya? Walang pakialam si Avery. Sabi niya kung gusto niya talaga ang kumpanya ko, kaya ko itong ihandog gamit ang dalawang kamay. Pagkasabi nito ay bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Elliot sa Yon Roval. Sinabi ni Elliot na kukunin niya ang lahat sa kanya. Chapter 1412. Isang malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni Avery. Isang bagay na handa siyang ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya at isa pang pakiramdam kung gusto niyang kunin ang lahat sa kanya. Naintindihan agad ni Avery kung bakit galit na galit si Elliot. Para kay Elliot, ang nawala sa kanya ay hindi lamang ang Sterling Group, kundi ang pagbagsak ng kanyang mga paniniwala. Hindi inakala ni Avery na aalisin niya ang kanyang Tate Industries at hindi niya akalain noon na hahayaan niyang ibigay niya ang Sterling Group sa iba. Kuwit tuldok-tuldok. Kinagabihan, pinapunta ni Avery si Tammy sa bahay para maghapunan. Avery, masakit pa ba ang sugat mo? Marahang ginulo ni Tammy ang buhok sa ulo. Ang mga sugat ay medyo nakakagulat. Sa panahon ng operasyon, ang bahagi ng aking buhok ay inahit. Buti na lang at madami siyang buhok, kaya kung hindi niya titignan ng mabuti ay hindi niya makikita ang sugat sa ulo niya. Mahina kong sabi ni Avery, well, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan bago ito bumuti. Kamusta na kayo ni June? Kinayla ni Tammy si Avery para maupo sa sofa at sinabing, ganun din ako sa kanya. Nawawala ang passion at nakaon ang old couple mode, pero kinuha ko na ang trabaho ng tatay ko. Anong pakiramdam mo? Nakasanayan mo pa bang magtrabaho? Inilabas ni Avery isa-isa ang mga reg along dala niya. Masungit na sabi ni Tammy, okay lang, hindi naman kasing hirap ng iniisip ko. Ang hiling sa akin ng papa ko. Hanggat hindi malugi ang kumpanya, ayos lang. Nag-iwan daw siya ng pensyon para sa sarili niya. Huwag kang mag-alala. Nahihiya akong marinig ang sinabi niya. Ani Avery, sinabi yan ni Uncle para hindi ka masyadong ma-pressure. Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya at ang ilang mga tao ay natural na gustong maging mga boss. Gusto ko ang ganoong uri ng high-intensity pressure at stimulation at ang ilang mga tao ay hindi makayanan. Ito, sabi ni Tammy, I don't like to be in charge. Ngunit ang aking ama ay may isang anak na babae lamang at kailangan kong gawin ang responsibilidad na ito. Bagamat mag-asawa kami ni June, imposibleng maibigay sa kanya ng aking mga magulang ang ari-arian ng aking pamilya. Napakataas ng divorce rate ngayon at iniisip ng mga magulang ko na maghihiwalay pa rin kami sa kinaharap. Sabi ni Avery, pumirma ba kayong dalawa sa isang
property agreement bago magpakasal. Malumanay na sabi ni Tammy, hindi, pero we both agreed verbally that his property is his and mine is mine. Kung tayo ay maghiwalay, bumalik sa sarili nating pamilya. Hindi ako nag-aalala na sinasamantala niya ang pamilya ko. Kung tutuusin, hindi masabi ng pamilya ko at ng pamilya niya kung sino ang mas mayaman sa isa. Ang mga salita ni Tammy hayaang mawala sa isip si Avery. Sa kanyang opinyon, si Tammy at June ay sobrang mapagmahal katulad ng kanyang relasyon kay Elliot. Hindi inaasahan ni Avery na hahatiin nila ang ari-arian ng isa't isa ng napakalinaw ng pribado. Reklamo ni Tammy, Avery, naalala mo ba nung nagsumbong ako sa'yo tungkol kay June noon? Kinuha niya ang kumpanya ng kanyang ama at nag-overtime araw. Nagrereklamo ako na gabi-gabi siyang umuwi at kakaunti ang oras sa akin at ako naman ang sinisisi niya sa hindi ko pagiging maalalahanin sa kanya. Ngayon ako na ang nag-take over sa company ni Papa, minsan busy ako at late umuwi kaya sunod-sunod na tawag niya sa akin. Hindi lang niya ako tinatawagan, kailangan din niya akong paglaruan. Hindi napigilan ni Avery na matawa, baka natatakot siyang magdusa ka. Sabi ni Tammy, huwag mo akong i-comfort. May bodyguard ako. Kung talagang may nang-aapi sa akin, tatawagan ko ang bodyguard. Iniisip ni Elliot na hindi ako dapat lumabas at magpakita ng mukha, manatili lang sa bahay, maglaro ng pusa, maglakad ng aso, mag-shopping, at gumastos ng pera araw-araw. Sabi ni Avery, hindi ba siya masyadong profesional at hindi masyadong malakas? Tama iyan. Hindi siya masyadong kaya. Inaasahan ko na susuportahan niya ang pamilya sa hinaharap kaya mas mahusay na magtrabaho ng mag-isa. Agad namang kumaway si Tammy sa kanya nang makitang nakikinig si Layla. Layla, you understand? Chapter 1413. Lumapit si Layla at humiga sa kondongen ni Avery at nagtanong, sabi mo hindi kaya ng asawa mo, di ba? Nakangiting sabi ni Tammy, yeah, if you're looking for a husband in the future, you have to keep your eyes open. Huwag tumingin sa iyong tiyuhin na walang kakayahan at mahilig makialam sa kanyang sariling negosyo. Maliban kung ikaw ay partikular na mahusay sa paggawa ng pera. Gusto kong humanap ng kaunting puting mukha na aalagaan para maging tiyuhin ka. Kung kailangan mong maghanap ng maliit na puting mukha na aalagaan, bakit hindi ko hanapin si Tito Eric? Napakurap si Layla at nag-alinlangan. Tumawa ng malakas si Tammy, sasabihin ko ito sa Tito June mo. Baka ma-recognize niya kung gaano siya kabigat. Pagkatapos niyang pakinggan, kain tayo. Kinayla ni Avery ang mga balikat ni Layla para mapatayo siya mula sa kondongen ni Tammy. Layla, lahat ay kakaiba at ang Tito June mo ay may mga pakinabang din na wala sa Tito Eric mo. Avery, paano mo palakihin ng husto si June? Okay lang. Bangbitiin ni Eric si June sa lahat ng direksyon. Para mapahiya, kung makukuha ko si Eric, hiwalayan ko agad si June. Sinabi lang ni Tammy ang mga salitang ito. Ang puso niya ay punong-puno ng beautiful turn. Hindi inaasahan ni Avery na magkakaroon siya ng ganoong pag-iisip at hindi niya napigil ang matawa. Hindi mo ba iniisip ang ibang lalaki bukod kay Elliot? Tanong ni Tammy sa mahinang boses. Umiling si Avery, kahit na maganda ang impression mo sa ibang tao nang di ka sekso, mabubuting kaibigan lang kayo at wala nang iniisip pa. Tammy, oo, napakagaling ng Elliot mo. Kung nasa kalahati niya ang June ko, wala na akong iisipin pa.
Nahihiyang sabi ni Avery, actually, hindi naman buong. Buo kasi sobrang successful siya sa career niya. Sa tingin ko ay napakagwapo niya. Kung hindi siya magtatrabaho in the future at umaasa sa akin para suportahan siya, I will be very happy. Tammy, sa tingin mo ba gwapo siya? Iba ang kagwapuhan niya. He's not a handsome guy in the traditional sense. Bahagyang namula si Avery. Hindi ba gwapong lalaki si Elliot in the traditional sense? Siya ay isang gwapong lalaki sa tradisyonal na kahulugan. Sa pangkalahatan ay hindi namin uusapan ang kanyang mukha hindi dahil sa hindi siya gwapo, ngunit dahil ang kanyang kakayahang kumita ng pera ay napakahusay. Bukod sa gwapo niyang mukha ay maganda rin ang pangangatawan niya. Bakit hindi mo banggitin ang kanyang figure? Lalong namula ang mukha ni Avery, gusto ko talagang sabihin na si Elliot ay nasa mabuting kalagayan, ngunit wala akong oras upang sabihin ito. Hahaha, ito ang unang pagkakataon na marinig kong pinupuri mo si Elliot. Kung narinig ito ni Elliot, matutuwa siya. Umiling si Avery, nagkamali ako sa pagkakataong ito. Medyo nagrereklamo pa si Elliot tungkol sa paglipat ko ng kumpanya niya sa iba. Sobrang laki talaga ng utang ko. Kanina, iniisip ito. Sabi ni Tammy, hindi naman sa inilipat mo ang kumpanya niya kay Adrian, di ba? Hindi ba siya mismo ang nag-transfer? Sinisi ni Avery ang sarili at sinabing alam na niya ang tungkol sa transaksyon namin ni Henry ng maaga. Ang problema ko, dapat sinabi ko sa kanya ng maaga na. Tanggapin man niya ito o hindi, hindi niya dapat ipaalam sa kanya ang tungkol dito mula sa bibig ng iba. Pag-alo ni Tammy kung hindi niya alam ng maaga. Sasabihin mo rin sa kanya. Hindi ito nagkataon. Ayos lang. Naligtas mo pa rin si Shay, ito ay isang magandang tagumpay. Sa silid kainan, dinala ni Mrs. Cooper sa mesa ang mga masaganang pagkain. Tammy, sinusubukan mo pa bang magbuntis? Kamakailan? Tininaan ni Mrs. Cooper ang boses niya. Nang sabihin niya ito, pagkatapos ng lahat, ang isyong ito ay medyo sensitibo. Gusto ni Mrs. Cooper na tanungin si Tammy mag-isa. Sino ang nakakaalam na pagkalapit ni Tammy ay patuloy niyang hinayla si Avery para magsalita. Sumingit si Avery, Mrs. Cooper, bakit mo naman? Natanong ito bigla. Chapter 1414. Magiliw na sinabi ni Mrs. Cooper, mayroon akong kamag-anak na matagal nang nagsisikap na magbuntis at hindi nabuntis. Nang maglaon, nakakita ako ng isang napakahusay na matandang doktor at nagreseta ng gamot sa loob ng ilang buwan at pagkatapos ay matagumpay akong nabuntis. Iniisip ko, hindi ba? Naghahanda si Tammy para sa pagbubuntis, bakit hindi mo rin puntahan ang matandang doktor? Kung ito ay pinakamahusay na gumagana, walang mawawala kung ito ay gagana. Napatingin si Avery kay Tammy. Sige, maaari mong sabihin sa akin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng matandang doktor at titingnan ko ito. Lumingon si Tammy at sinabi kay Avery, Mrs. Tama, si Cooper. Walang mawawala kung susubukan mo. Ibalik mo ang race eta at ipakita mo sa akin. Mrs. Cooper, okay. Bahagyang namula si Avery, hindi ko masyadong maintindihan pero uri ko ito. Sabi ni Tammy, nakatingin kay Mrs. Cooper, hahaha. Sa tingin ko, inirerekomenda ito ni Mrs. Cooper. Siguradong mapagkakatiwalaan. Dapat maayos. Kung matagumpay, kung mabuntis ang isang sanggol, bibigyan kita ng isang malaking pulang sobra.
Ngumiti pabalik si Mrs. Cooper, hindi, basta't mas mabuti kaysa sa anumang bagay na maaari kang magbuntis ng sanggol. Tatawag ako ngayon at hihilingin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, sabi ni Mrs. Cooper at lumabas ng dining room. Kumagat si Layla sa kanin at pagkatapos ay sinabi kay Avery, Nay, hindi na ako magkakaanak sa hinaharap. Bakit ayaw mong magka-baby? Hindi alam ni Avery kung bakit ito naisip ng kanyang anak, you still little. Wait for you to think about this later. Nagpout si Layla, ayoko ng umbok ang tiyan ko. Hindi. Ito maganda. Bakit walang anak ang mga lalaki? Layla, napakagandang tanong nito. Hayaan mong aralan itong mabuti ng iyong ina kung paano magkaroon ng anak ang isang lalaki. Parang bundok ang pakiramdam ni Tammy sa kanyang puso dahil sa problema ng pagkakaroon ng baby kung kaya kung magkaroon ng baby ang isang lalaki kaya kung magsumikap para maging isang mahusay na entrepreneur tulad ni Elliot. Binuhusan siya ni Avery ng malamig na tubig kung papatayin mo ako, hindi ko magagawang magkaroon ng mga anak ang isang lalaki. Kung gayon maaari mo ba akong tulungan na maging pangalawang Elliot? Diretso kong ibibigay sa iyo si Elliot, okay? Kinuha ni Tammy ang kutsara at nilagyan ito ng after a bowl of soup. Gusto ko, pero natatakot akong hindi mo maibigay. Hahaha. Nakikipag-ugnayan ka ba kay Elliot? Paminsan-minsang pakikipag-ugnayan. Si Elliot ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ni Kyrie at hindi siya masyadong malaya. Kaya madalas kaming nagpapadala ng mga mensahe. Sumubo si Avery ng kanin at nagpatuloy, ngunit nangako si Elliot sa akin na babalik siya kay Ariadne, magiging tanga siya kung hindi siya bumalik kay Ariadne. Napakabait ni Hayden at Layla. Kung mayroon akong dalawang napakagandang anak, hindi ko kailangan ng asawa. Little sweet auntie, and my brother. Pinaalalahanan ni Layla si Tammy na namiss niya ang isa. Tammy, haha, ang aming Robert ay sobrang cute at tiyak na magiging kasing husay mo at ng iyong kapatid sa kinaharap. Malamang iniisip ng tatay mo ang puso at baga mo sa yon Roval. Layla blinked her big bright eyes and pouted, pero hindi nag-video call si Dad sa akin. Kahit na may nagbabantay sa kanya, may nagbabantay ba sa kanya sa pagpunta niya sa banyo? Kung siya miss na niya ako, siguradong magkakaroon siya ng oras para makipag-video call para sa akin. Hindi niya talaga ako nami-miss at ang kapatid ko, baka sa lalong madaling panahon magkakaroon ng maraming anak si tatay at ang kanyang bagong asawa. Tammy, akala mo big sa pangkalahatan, iisa lang ang anak sa bawat pagkakataon. Layla, ang aking ina ay nanganak ng sabay-sabay. May summer vacation ako sa teleserye na kinuha sa akin ni Uncle Eric para kunan, 4 ang nanganak ng bida. Hindi nakaimik si Tammy. Hindi alam ni Avery kung paano sasagutin ang mga sinabi ng kanyang anak sa pagbabalik lamang ni Elliot at muling pagsasama-sama ng pamilya ay maiibsan ang pag-aalala ng kanyang anak, Tion Roval. Pagkatapos ng isang linggo sa intensive care unit, ipinadala si Kyrie sa General VIP Ward. Chapter 1415. Sina Rebecca at Lorenzo ay sinasamahan si Kyrie sa harap ng kanyang higaan sa ospital araw-araw. Hindi rin nakaimik si Elliot. Bukod sa araw-araw niyang pagbisita kay Kyrie, tinutulungan din niya si Kyrie na pamahalaan ang kanyang malaking business empire. Ang pamilyang Joban ay may malawak na hanay ng mga industriya sa Yon Roval, mula sa mga produkto ng ina at
Anak hanggang sa edukasyon, hanggang sa mga libing, pati na rin ang mga high-end na hotel, shopping mall at mga luxury brand sa kabuuan. Sa simula, inabot si Kyrie ng isang buong linggo para ipakita sa kanya ang mga industriyang ito. Matapos pakasalan ni Elliot si Rebecca, ipinakilala siya ni Kyrie sa mga pinuno ng iba't ibang industriya. Hindi man nilinaw ni Kyrie na susunod niyang ibibigay ang kapangyarihan pawang matatalinong tao ang mga namamahala. Sa pagkakataong ito ay pinaslang si Kyrie, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya na pasayahin si Elliot. Hindi man namatay si Kyrie, stable naman ang posisyon ni Elliot dito. Kinagabihan nang bumalik si Rebecca mula sa ospital. Medyo nagulat siya nang makita si Elliot sa bahay. Elliot, maaga kang bumalik ngayon. Kung pwede lang, umuwi ng ganito kaga-araw-araw. Kung hindi, siguradong matatalo ang katawan mo. Lumapit sa kanya, si Rebecca at ngumiti. Elliot, kamusta ang tatay mo? Kumunot ang noo ni Rebecca nang magising si tatay sa umaga. Mahina siya at mahinahon. Sa hapon nang medyo gumaling siya, nagsimula siyang magwala. Galit. Nagalit siya na inatake siya sa kanyang hotel kaya ang linisin ni Lorenzo ang namamahala sa hotel. Sinabi ng doktor na hindi siya nasa mabuting kalagayan. Mood ngayon, ngunit hindi siya nakikinig sa doktor. Gusto niyang patayin ang taong pumatay sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakasimangot si Elliot ng isang hap. Kung alam lang ni Kyrie na hindi patay ang girlfriend ni Xander, papatayin siya ni Kyrie ng matindi. Noong tatawagan pa lang ni Elliot si Nick at hilingin sa kanya na itago ang girlfriend ni Xander sa ibang lugar. Nauna ang tawag ni Nick. Galit na galit si Nick kaya napabuga siya ng ilong at napanganga. Sabi niya, Elliot, gising na ba si Kyrie? Kung hindi, paano maglalakas loob ang kanyang mga nasasakupan na pumunta at salakayin ang aking bahay? Dinala ni Lorenzo ang isang grupo ng mga tao dito at walang sabi-sabi, natagpuan nila siya sa ikalawang palapag. Nakuha nila ang babaeng iyon at kinuha ang babaeng iyon. Kung hindi ka magmadali at pigilan, hinding-hindi mabubuhay ang babaeng iyon para magdilim. Napatingin si Elliot sa labas ng pinto, malapit na magdilim. Walang mad-ulos na dila si Nick, madilim ang sinabi niya. Madilim. Pero naisip ni Elliot na baka patay na ang babae. Siya ang girlfriend ni Xander at dumating para ipaghiganti. Si Xander. Hindi siya pinadala ng ibang tao kaya hindi na kailangang tingnan ang kanyang background. Patayin mo na lang. Kulina. Napalingon si Elliot sa labas, gumulong ang kanyang Adam's apple. Hindi na ako magtitiwala sa akin ni Kyrie. Galit na saway ni Nick, napakahinala ni Kyrie. Malaki ang kapalaran ng matandang ito. Kung namatay siya sa pagkakataong ito, mas madali. Tumunog ang cellphone ni Elliot, kinuha niya ito para makitang si Lorenzo pala ang papasok na tawag. Kumunot ang noo niya, tinitigan ang pangalan ni Lorenzo ng ilang segundo at saka sinagot ang telepono. Elliot, pinatay ko na ang babaeng iyon. Ito ay katulad ng pagkamatay ni Xander. Nagwagi ang boses ni Lorenzo. Gayon din, hiniling sa akin ng adoptive father na ipaalam sa iyo na aaalagaan mong mabuti si Rebecca sa bahay at ang iba ay hindi kailangang mag-alala tungkol dito. Nang matapos magsalita si Lorenzo ay ibinaba na niya ang telepono. Mahigpit na hinawakan ni Elliot ang telepono, malungkot ang mukha. Hindi siya nasaktan na ginawa ni Kyrie ang kanyang mga karapatan. Kung sasabihin kay Avery na pinatay ang nobya ni Xander, siguradong magagalit ito hanggang sa mawala sa isip niya. Elliot, anong nangyayari sa'yo?
Lumapit sa kanya si Rebecca at nag-aalalang nagtanong. Pagtingin pa lang niya sa mukha nito ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Agad niyang hinawakan ang braso nito at napaurong. Thank you for watching, Kamaster.